Meron pa nga bang magugulat dito sa balita na ititrade na ng San Miguel Beer itong si Jeron Teng dito sa Terra Firma Jeep kapalit nung number 1 draft pick? Parang iyan daw talaga ngayon ang pinaplano nitong San Miguel dahil gusto nila na ma-secure yung kanilang serbisyo. Talagang gusto ng SMB maging mas malakas yung kanilang lineup para sa mga susunod na conferences ay maging mas formidable na sila para ma-preserve na rin itong si Junmar Fajardo. At syempre hindi na bumabata si Junmar at gustong masiguro ng San Miguel na magkakaroon sila ng isa pang center na magagamit sa future. At ngayon mukhang itong San Miguel nasisiguro natin na kapag tinrade si Jeron Teng, ang kukunin niya dito sa draft ay big man. Baka itong si Quentin Milora Brown o kaya si CJ Lane. Baka naman isa ring power forward. Alam natin yan ang kinakailangan ng San Miguel. So pwedeng si Justice De Corsi o kaya si Will Gosum ang kanilang kukunin. Yan ang dahilan kung ba't marami ngayon na naniniwala na itong San Miguel talaga magiging interesting yung off-season nila. Kung sakasakali nagawin niya ng barangay ng San Miguel Beer, magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na talunin itong TNT Tropang Giga na alam natin hindi lang ngayong season na ito nagbabalak mag Grand Slam kung hindi mag-dominate ng mga susunod pang conferences dahil ang lakas ng kanilang lineup. Ang San Miguel sa totoo lang tumatanda na yung roster nila kaya kinakailangan na nilang kumuha ng iba pang mga players. At dahil dito marami naniniwala na itong San Miguel Beer ngayon ay magkakaroon ng mas malakas na sabihin na nating roster o lineup kapag nakuha nila yung number 1 pick ng Terra Firma. Alam natin na ang Terra Firma ay binili na nitong Zamboanga Valientes. So ang kinakailangan gawin ngayon ay itong San Miguel Beer. Diyan sila makipag-trade. Kung hindi sasapat si Jeron Teng, samahan nila ng iba pang mga players katulad nitong si Andres Cahilig o kaya naman itong si Chris Rosales. Yan, mapapapayag na nila yan sigurado. At ang susunod naman natin na pwedeng i-report ngayon ayon dito sa mga lumalabas na balita, Ituro Converge Fiber Xers ay gusto makipag-usap dito sa Meralco Bolts para makuha itong si Chris Newsome. Dahil ang gusto raw mangyari ngayon nitong Converge Fiber Xers, magkaroon ng isang point guard na papalit kay Mikey Williams. At yan nga, gusto nilang makuha si Chris Newsome. Alam natin na si Newsome ay isa dito sa pinakamahusay na mga guard sa PBA. Panggilas nga yan eh. Kaya siya talaga hindi nakapagtataka ang gustong makuha ni Coach Franco Atienza. Ang problema nga lang, hindi yan ibibigay ng Meralco. Unless ang magiging kapalit niyan talaga ay yung super na player. Siyempre, ang iisipin ng iba, baka si Mikey Williams ang i-offer ng Converge para kay Chris Newsome. Siyempre, hindi naman po pwede yan. Dahil ang Meralco Bolts ay galing din ay MVP group din yan. Ito nga si Mikey Williams hindi makapirma dito sa TNT dahil hindi sila magka-agree sa kontrata. Ano pa tong Meralco? Mas malaki budget ng TNT. Kaya ang pwede na lang i-offer siguro ng Converge Fiber Xers para dito kay Chris Newsome ay itong si Shawnee Winston o kaya itong si Alex Stockton. Pero kahit ganyan sa tingin ko hindi talaga pakakawalan ng Meralco itong si Newsome unless siguro si Justin Arana ang i-offer nilang kapalit. At yan ang dahilan ngayon kung ba't itong Converge nag-iisip ng mabuti kung paano nila ma-secure yung kanilang future. Dahil itong kay Mikey Williams mukhang wala talagang sabihin na nating mangyayari. Dahil mukhang hindi daw talaga papayag itong si Mikey Williams unless ibigay yung salary na gusto niya. At yan ang dahilan ngayon kung bakit itong si Mikey Williams daw na hindi pa rin pumipirma dito sa Fiber Xers. Kaya nga ngayon dito natin makikita talaga na mukhang walang pagbabago na mangyayari dito sa Converge. Parang sinayang lang nila yung pag-trade dito kay Jordan Heading dahil wala naman silang player na nakuha na kapalit.